transactions na pumapasok po sa opisina. Like for example, collection na pumapasok from the DOTC kasi nag-transact po si Ms. Napoles sa DOTC. Pag pumasok sa bank accounts ng Jokris bank account, magwi-withdraw po, dadalhin po yung pera sa opisina. Simple lang po kasi ang gusto ni Ms. Napoles, ayaw niya yung mga accounting na ginagawa gusto niya kasi simple lang cash in, tapos paano po na disburse ang pera, halimbawa 5 million pumasok sa dinala sa opisina, paano mo ngayon ang gusto niya kasi malaman paano ito na disburse ang 5 million. Simple lang ang gusto niya. So halimbawa cash in, cash from land bank, tapos yung Jokris, tapos anong project iyon. So ganun po yung nakalagay lang sa disbursement report namin. So yung amount, halimbawa 5 million, tapos sana po yun napunta. So the first column is the year and then the voucher number. Tapos after voucher number, yung particulars, sino hong tumanggap iyon, saan po ito napunta, sino po yung mga tao nandoon. Tapos minsan yung mga payables niya, minsan yung kung saan from that money papasok sa account ng personal accounts niya. Ganun ang sa disbursement report. Tapos, prepared by Ben-Hur, then checked by yung anak niya si Jo Christine, or sometimes yung kapatid niya si Reynald, kasi sila po yung mga senior finance, BP for finance kasi sila, and then approved by Jelen. Now, ang ginagawa po namin everyday ganito, nire-record yung transaction. Kaya po umaabot minsan ang aming pera sa opisina, umaabot ng 75 million, withdraw from the different bank accounts. So sa foundation, sa trading, so ganun ang entry lang. Tapos paano po na-disburse. Tapos the rest of the money, inuuwi na yun kay Ms. Napoles ang pera. Now, kalaki po nitong disbursement, ang attachment, kasi si Ms. Napoles, gusto niya, chine-check niya kasi trabaho, parang ano ba sabihin ko ito, parang lagi siyang walang tiwala sa opisina. So ang ginagawa ko sa kanya para to erase this doubt, ina-attach ko po yung Xerox copy ng bank accounts. Halimbawa for withdrawal 5 million, i-attach ko yun sa disbursement sa pinaka main na nandun yung 5 million Xerox copy from the bank, para at least makita niya na talagang 5 million, hindi po 5 million and 50,000. Baka kasi ganito po, baka yun ang winidraw ng kasamahan ko sa office, tapos in-entry ko lang na 5 million. So kasama po iyon. And then kalaki po nung pinaka disbursement details doon na yung first sheet na yun ay mga vouchers namin. Ngayon itong vouchers namin ay Jelen Corporation, tapos with the address, tapos payee. So si Ms. Ang sistema po ginagawa ng opisina, nilalagay po doon na halimbawa kumuha ng pera si letter A, halimbawa ito si A, tapos yung particulars. Ano yung particulars? So si Ms. Napoles gusto niya kasi it has to be specific. For example, sasabihin niya cash advance or rebates charge to ganitong project, sa PDAF, ganito, ganyan. So ganun po ang nasa voucher na nakalagay. And then the amount, halimbawa 10 million or halimbawa 20 million, or sometimes si Madam nag-issue ng personal check niya, tapos popondohan na lang namin. Ganun. Tapos opo, okay. Now, ang sistema po kasi ginagawa ng opisina, si Ms. Napoles nakikipag